May mga baryong hindi nakikita sa mapa, pero minsan, ang mga nawawala ay hindi na nakabalik. Dahil sila mismo ang naging parte ng baryo. Ako si Nico, isang journalist. Dinala ako ng trabaho ko sa probinsya ng Quezon para mag-imbestiga sa isang kaso ng mass disappearance. Isang buong pamilya raw ang biglang naglaho matapos dumaan lang sa isang lugar na tinatawag na San Lazaro. Pero nang magtanong-tanong ako sa mga residente sa kalapit na bayan, iisa lang ang sagot nila. Wala pong San Lazaro dito. Matagal na yung binura sa mapa, noong 1985 pa. Kakaiba, di ba? Isang lugar na parang bula na lang na naglaho. Pero hindi ako naniniwala. Alam kong may misteryo ditong kailangan kong malaman. Isang gabi, habang minamaneho ko ang aking sasakyan sa isang liblib na daan, napansin kong biglang nag-iba ang paligid. Ang kalsadang sementado, naging lupa. Biglang lumamig. At ang ingay ng gubat, napalitan ng nakabibinging katahimikan. Doon, sa dulo ng madilim na daan, may nakita akong isang arkong bato. Nakaukit dito ang mga salitang, "Maligayang pagdating sa San Lazaro." Sa wakas natagpuan ko na, pero ang pakiramdam ko, hindi ako ang nakahanap sa kanya. Siya ang humila sa akin. Pagpasok ko sa baryo, para lang itong isang ordinaryong bayan sa probinsya. May mga tao sa palengke, mga batang naglalaro sa kalsada. Pero may mali. Walang ingay. Walang tunog ng kuliglig, walang tahol ng aso, kahit ang hangin ay hindi umiihip. Masyadong perpekto ang katahimikan. Habang naglalakad ako, isang matandang babae ang biglang lumapit sa akin. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata niya. "Huli ka na, iho," sabi niya. "Sarado na ang daan kapag lumubog na ang araw." Natawa lang ako. Anong sarado? Isang kalsada lang naman yon. Pero nang tingnan ko ang relo ko, nanigas ako. 6:00 na ng gabi. At nang tumingala ako, ang langit ay kulay itim na walang buwan, walang bituin. Dinala ako ng matanda sa isang lumang simbahan. Sabi niya, doon daw muna ako pwedeng magpalipas ng gabi. Pero pagpasok namin, halos masuka ako sa aking nakita. Sa altar, may isang malaking krus na nakabaliktad. At sa mga bangko, may mga taong nakaupo. Lahat nakatingin sa harap, hindi gumagalaw, parang mga estatwa. "Mga taga rito yan," bulong ng matanda. Lahat sila naghihintay. Kinakabahan kong tinanong, "Naghihintay ng ano?" Tumingin siya sa akin, "Ng kapalit." Sinubukan kong wag pansinin ang sinabi niya. Nag-ikot ako sa loob ng simbahan, umaasang makahanap ng sagot. Sa isang pader, nakasabit ang mga lumang litrato. Mga larawan ng mga residente ng San Lazaro noong 1985. Isa-isa kong tiningnan ang mga mukha nila hanggang sa matigilan ako sa isang litrato. Isang litratong hindi dapat nandoon. Litrato ko. Parehong-pareho ang suot kong damit. Parehong-pareho ang gulat sa mukha ko. At sa ilalim may nakasulat, "Nicolas Ramos, dumating. Oktubre 19, 2025. Paano? Paano nila nalaman na darating ako bago pa man ako makarating? Tumakbo ako palabas ng simbahan, pabalik sa kalsadang pinasukan ko. Pero paikot-ikot lang ako. Ang bawat daan, bawat eskinita, pabalik lahat sa simbahan. At sa bawat pag-ikot ko, dumadami ang mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Lahat sila nakatingin sa akin. At lahat sila, iisa lang ang mukha ng matanda. "Kailangan ng San Lazaro ng bagong kaluluwa para manatiling buo." Narinig ko ang boses niya, na ngayon ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. At sa gitna ng daan, nakita ko siya, nakatayo, naghihintay. Pero wala na siyang mukha. Isa na lang itong blangkong anino. Nang susubukan ko sanang sumigaw, lahat ng mga tao sa paligid ay sabay-sabay nang ngumiti. At sa isang nakakakilabot na bulong, sinabi nilang lahat, "Maligayang pagdating, Nicolas." Pagkatapos noon, isang kisap mata, naglaho ang lahat. Ang mga tao, ang simbahan, ang buong baryo. Tanging ang arkong bato na lang ang natira, na unti-unti ring naglaho sa dilim. Pagkalipas ng isang linggo, may isang grupo ng hikers na nag-report sa mga awtoridad. May nadaanan daw silang isang maliit na baryo sa gitna ng gubat. Magiliw daw ang mga tao roon, lalo na ang isang lalaking nagngangalang Nico na siyang nagturo sa kanila ng daan palabas. Pero nang sinubukan nilang balikan ang lugar, wala na silang nakitang kalsada, wala na ring baryo, tanging gubat na lang ang nandoon. Ang San Lazaro ay isang lugar na nabubuhay sa pagitan ng mga mundo.
Kumukuha ito ng kaluluwa para manatiling buo at isinusulat muli ang sarili nitong kasaysayan. Ang pagdating ko ay hindi aksidente. Ito ay nakatadhana. At ngayon, ako na ang bagong tagabantay, ang nag-aabang sa susunod na kapalit. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang mga kababalaghan. Laging mag-iingat sa inyong mga paglalakbay, dahil baka sa susunod, kayo na ang mapadpad sa isang baryong wala sa mapa.